Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. So, before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. And click notification para kahit tayo-tayo lang to, pag nakita niyo yung mga videos ko, kahit papano, is meron kayong konting makuha sa inis na maraming tao. Especially mga DDS. Anyways, so ito lang, naisip ko lang itong mga kumakampi sa sa mali. Kumakampi sa mga kriminal. Nagtataka ako, only in the Philippines na ang gobyerno o ang ilang mga tao ay kumakampi sa mga kriminal. Wala namang sinasabi si PRRD na walang karapatang mabuhay yung mga kriminal. Dahil may mga program nga yan siya na binibigyan niya ng pagkakataon, lalo na yung mga addict na sumuko at mag-rehab. If you actually go to Davao City or like makita nyo yung talagang programa ni PRRD, marami na siyang napasuko na mga kriminal, masasamang tao, tapos nirehab niya yung mga addict at kung ano-ano pa. Pero sa kamalas-malasan, dahil hindi na nga nasundan, hindi na nagagawa yung mga gusto niya, nagsisibalikan na naman yung mga kaadikan at mga bangag at mga nagbebenta ng mga pulborones sa paligid. Kamalas-malasan pa is yung presidente nyo ngayon ay isa sa bangag. At akalain mo yun, nasa Malacanang complex lang yung nakuha nila na drug din, na habang ginagawa yatin, tumitira pa yata. So, how is that even possible? Kasi, ganun nila, binibigyan ng lakas ng loob ngayon yung mga kriminal. Binibigyan nila ng pagkakataon yung mga kriminal na gawin ng malaya yung mga gusto nilang gawin. 'Di ba? Napakalungkot na sitwasyon ng Pilipinas. Pero naniniwala pa rin tayo na may katapusan lahat 'to. At naniniwala ako na isa sa mga Dutertes ang magpapatigil uli sa kanila. It could be BP Sara, it could be Congressman Pulong, it could be Mayor Baste. Pero hindi natin alam kung anong nasa isip ng mga Dutertes. Kung sakali man na isang araw is maawa uli sila sa mga Pilipino at tumakbo sila, isa sa kanila ay maging presidente, ay magagawa natin uli yung ikagaganda ng Pilipinas. Nakakalungkot lang na sa ngayon is nagahari ang mga kasamaan dahil sa pinapayagan ng mga bangag na nasa politiko na walang alam kundi ang busugin ang kanilang mga bulsa sa salapi. Like they'll do everything to like protect the bad ones, and then sirain ng mga Dutertes para nandyan pa rin sila in power to do whatever the heck they want. Nakita nyo ba kung ano nangyari sa baha? Di ba nakakalunos yan na may mga namatay. Tapos, wala talagang asenso ngayon ng Pilipinas. And it's really sad. But I still believe, I know na it's already in the Bible that everything's gonna happen like that. Magkakaroon ng mga tagutom, kahirapan, mga nag-aaway na bansa, laban sa bansa, mga politiko, mga kasamaan, lalong titindi, mga kagutuman, lalong titindi. I know it's in the Bible and it's happening, and it's been happening in different countries, and nangyayari yan. Pero naniniwala pa rin ako at umaasa pa rin ako na maaayos lahat, at naniniwala ako na may Panginoong Diyos na tumitingin sa ating lahat. Alam nyo ba, pinagtataka ko lang dito kay Hontivirus. Sige, isama natin yung mga kumag sa si Hontivirus, si Dilimaw. Silang dalawa na lang. Kung kaya sila yung mabiktima ng mga addict, halimbawa, naglalakad sila somewhere, or I don't know, wala silang mga bodyguards, and then something happened. Pinakidnap sila, or like, may nangyari sa kanilang hindi maganda.
na dahil sa mga nag-aadik-adik at mga bangag. Ano kayang gagawin nila? Matutuwa pa rin kaya sila sa mga kriminal? Ipaglalaban pa rin kaya nila yung mga kriminal kapag sila na yung naging biktima? O kaya yung isa sa mahal nila sa buhay ang naging biktima ng mga bangag na yan? Lalong-lalo na yung malapit sa puso nila. Ano kayang mararamdaman nila? Sasabihin pa rin kaya nila, ipaglalaban pa rin kaya nila yung sinasabi nilang human rights? Diba? Isang malaking katanungan yan eh. Pansinin nyo. Bakit itong mga siraulong mga kupal na to na napakabobo sa katanga-tangahan na kabubuhan ay pinaglalaban talaga nila yung mga kriminal na meron din daw silang karapatan. So halimbawa, bigyan natin ng ratio ba? Ng ratio. Halimbawa, yung mga kriminal is mga 5,000. Sabi mo na 5,000 people. Tapos, yung mga inosenteng na biktima is around 1 million. 1 million people. Tapos, ang pinagtatanggol lang nila, yung 5,000 na kriminal. Pero yung 100 million, or 1 million, sabi mo na, 1 million na naging biktima nito mga kriminal na to, hindi nila ipinaglalaban. Hindi sila nagsisenate hearing na we want also justice for these people who's been victimized by this, mga kriminal dito sa Pilipinas. Hindi sila gumagawa ng ganun. Ang hinihiring nila is kung ano lang yung makakasira sa mga Dutertes, lalong-lalo na kay PRRD sa kanyang war on drugs. Hindi ba kayo nagtataka doon? Hindi nakataka-taka yun eh. Kasi ang purpose lang naman nila dyan sa mga hearing nila is para patumbahin ang mga Dutertes, lalong-lalo na si PRRD. Yun. Kaso ang tanda na ni PRRD. Sa palagay ba nila, may magagawa pa sila kay PRRD? Napakatalino ng tao niyan. Pinaglaruan nga lang sila sa Senate hearing eh. Diba? Piniikot-ikot lang sila sa Senate hearing kung ano-anong sinabi niya para hindi na maisisi sa mga pulis. But if you actually think about it, he's just playing with them. Like, sa sobrang talino ni PRRD, na paglalaroan niya yung mga tao, na halos ayaw niya na nga umalis sa Senate eh. Like, alam mo yung tinawag mo siya, para tanungin mo siya ng tanungin. Tinawag siya, pinamasahe siya ng Senate, para tanungin sa gusto nila malaman. Tapos sumuko sila after like 8 hours ng pag-uusap, ng hearing. Sumuko sila. So nagsisi ba sila? Nagsisi sila ngayon. Tinawag nila si PRRD. Tapos ngayon sabi nila kakasuhan daw. Mga tanga. Magkakaso ka, kailangan may ebidensya ka. Kung halimbawa sinabi ni PRRD siya pumatay ka Jose Rizal. So ano gagawin nila? Kailangan nila hanapan yun ng ebidensya. 'Di ba? Anyways guys, I have to talk to you again later. Thank you for listening. At mag-uusap ulit tayo mamaya. Please like, subscribe, and share and comment. Thank you. God bless guys. Bye.